Makinig po kayo mga kababayan na anyayahan namin kayo uli. Ang aming pong programa ay sumasayang papawid sa SBN 21, araw-araw, Lunes hanggang sa susunod na Lunes. Hanggang lahat ng Lunes na susunod. Araw-araw po yan. Araw-araw yan. Alas 9 po hanggang alas 12, live po kami. Bukas kung loloobin, tutuloy namin ito. Sumasayang papawid din po kami sa UN Channel 37, whichever may be the assigned channel in your place or in your cable affiliation. Manood po kayo. Yan po ay mapapanood nyo umaga, tanghali, hapon at gabi, alas 9 hanggang alas 12. Napapakinggan din po kami sa 558 RMN News Manila, alas 9 hanggang alas 12, araw-araw, Lunes hanggang Linggo. Napapakinggan din kami sa DZRH, Lunes hanggang Linggo, alas 12 hanggang alauna ng madaling araw. At napapanood din po tayo sa website namin sa internet, which is elected as the most popular website in 2002 dito sa buong Pilipinas. Brother Eli, meron pa raw po tayong 10 minutes na mahaba pa. Oo, sige. May binigyan ba tayo ng 10 minutes extension? What more do you want to clarify, Brother Joseph? Sa akin po, Brother Eli, total nandito rin po yung mga resource person natin, ang mga abogado. Baka meron po kasi silang mga pinagsalita doon na nagtakip ng mukha, minsan naman naka-silhouette. Sa husgado, anong credibility meron po itong ganitong klase ng mga tumitistigo? Pwede bang matanong itong mga abogado natin? Paano mo nga ako cross-examine yung nakatakip? Bilang tadya yung pagmumukha niya. Para bagay yung magnanakaw ay yung parang hold-upper, parang tulisan. Ay niya pakita ang mukha niya. Ganon din yun, Brother Josel. Si Attorney Claire. O ako si Lucy Cruz, kukuparang ko yung pagmumukha niya doon sa mismo sa camera. Si Attorney Claire Castro naman, anong analysis niya doon sa mga... Actually, no, pagka humaharap ako sa mga cases na involve ang drugs, usually sinasabi ng mga police officers, meron silang confidential asset, ganyan, no? Pero dito kasi lumalabas na inilantad naman nila, pero wala pa rin sila napatunayan. Puro yung sinasabi, pwede mapabalaanan ng mga ebidensyang pwede nating ilabas or mga dokumento na talagang certified naman ng mga taong may authority, no? Samantalang yung sinasabi nila na confidential agent or witness ng mga police, yan ay tinatago nila, pero verified naman yung kanilang mga report. May mga surveillance, may mga intelligence report, may mga affidavits, pero dito, salita lang walang papel. Puro akusasyon, kumbaga tinatawag nating hearsay evidence. Kung hearsay evidence, hindi pinapatuloy yan sa korte. So yung mga ipalabas nilang ganyan, na mga witnesses na may takip ang muka, hindi nila pinapakilala, nag-aalias pa, mukhang malabo talagang paniwalaan or hindi lang muka, dapat hindi talaga paniwalaan. Yun po kasi yung mga nakita natin nagparatang sa inyo doon, Brother Eli, sa special assignment ni Lucy Cruz. Pwede ba akong may tanong ko lang po, attorney, dito sa mga abogado natin kasama. Kasi yung mga, nagpapahayag sa akin ng mga kapatid na gusto po namin mag-file ng isang bukod na complaint dyan sa tungkol dyan, sa ano na yan. At siguro yung bagay na yan, kapatid na Dani, maganda rito mga pag-usapan natin itong mga ipinaparatang nila kay Brother Eli para yung mga nakapanood po kasi nagtatanong din sa atin Alam mo, Brother Josel, if I am at liberty na ipakita ko mismo yung pinakita sa assignment, gusto ko Kaya lang, hindi natin magaya yung kanilang kawalang ethics nung pagpapakita na hindi naman hiningi sa atin Actually, pati yung pagdura-dura ko, no? Minsan lang naman ako dumura, inulit-ulit nila Talaga merong grand design sila. Which I think, inadapt nila yung design ng iglesia ni Manalo para tayo siraan, Brother Joseph. Which is really unfair for us, Brother Joseph. Ayun. Kagaya nun, pati yung kapitan dito sa pinagsalita nila, pati yung isang tiwalag at suspendidong miyembro rito, tiwalag na si Beth Miranda, pinagsalita nila na ang pinagsasabi naman, Brother Joseph, kaya daw siya malis na iba na raw aral natin, wala na raw tayo nung panalangin sa gabi, pinalitan na raw natin ng sex bomb. Di ba ganun ang sabi, Brother Joseph? Kailan nangyari yun na yung panalangin sa gabi inalis na natin, Brother Joseph? Kailan nangyari yun? Di ba yun napakalaking kasinungalingan? At tayo ba tuwing gabi may sex bomb? Ano naman ang masama kung manood ka sa sex bomb? Yung mga apo ko nga sex bomb na sex bomb ang dating. Yung apo kong 3 taon pag pinagiling mo rin sa pag sinabi, fair tayo, masakit ang ulo ko talagang yung mga apo ko, kitang-kita mo, gayang-gaya sex bomb. Anong masama, halimbawa, sa sex bomb? May masama ba sa sex bomb? Kung itinitake mo na walang mali siya at entertainment yun, ano naman ang masama sa sex bomb?
nung ako raw ay mag-concert sa Western Philippine Plaza, ba't inimbitahan ko raw ang sex bomb? Ano naman ang masama? Hindi naman ako naniniwalang masama eh. Ang masama, inimbitahan ko sila raw, pinagubad ko. Nung maimbitahan ko nga sex bomb nakadamit na kay haba-haba for the first time eh. O kita mo, di ang ganda nang nangyari, nahikayat ko si sex bomb na magdamit ng mahaba. Hindi ba tama yun? Tama po yun. Kaya po, Attorney Rosal. Ako gusto i-emphasize doon sa 20 million. 5 times nila binanggit ng Iglesia ng Cristo ito eh. Sa kanilang SBN 21, saka yung Net 25. March 6, 2002, March 20, 2002, March 27, 2003, July 8, 2003, July 22, 2003. Talagang maliwanag nito nilift up ni Lucy Cruz yung itong tulong na 20 million eh. Inadapt niya dyan sa kanyang malicious special assignment. Maliwanag, nandito ang record, Brad Josel, oh. Yan. Kaya maliwanag. Doon sa 20 million? Opo, exhibits natin ito, nandito, oh. Kasi yung hinihingi natin inire-raise na 20 million, pampagawa naman yun ng convention center. Di naman para sa akin yun eh. And the convention center is worth less than $1 billion now, Brother Joseph. Opo. Yung lupang nasasakop ng convention center and the structures herein is less than $1 billion. Pina-appraise ko na ito sa bangko eh. Ang hiningi ko lang naman sa kapatid 20 million Brother Joseph. These are all fruits of my toils. Ako nag-umpisa nito, bumili ko ng lupa. Tapos sabi, ang lahat daw ng pag-aari, isa pang irresponsableng sinabi ni Lucy Cruz Valdez. Ang lahat daw ng pag-aari sa convention center, nakapangalan lang sa isang taong Eliseo Soriano. Yun ang, ewan ko, tingnan mo yan kung anong verbatim na sinabi niya. Hindi siya nag-imbestiga ng maayos, Brother Joseph. Hindi totoo yun eh. Baka ang nakita mo, isang titulo na 2 hectares, nakapangalan sa akin, sinabi mo na ang pag-aari dito sa convention center, akin. Yan, unfair reporting yan.